So, hello mga Inday. After natin galing sa store, kasi pumunta kami ng store kasama yung kapatid ni William. And then, pagdating sa bahay mga Inday, hindi pa ako nakapaglinis kasi nga kagigising lang natin. And then, pagkagising ko mga Inday, dumiretso na kami sa store. So, hindi na ako nakapaglinis ng bahay. So, ngayon, maglilinis tayo ng bahay kasi nga walang tao dito sa bahay. So, magte-take advantage tayo habang wala yung anak ni William at saka yung mga bata. Kasi hindi ako makapaglinis ng maayos mga Inday pag dito sila or yung mga bata kasi nga, 'di ba? Ginagamit nila yung sala at saka naglalaro yung mga bata. So, hindi ka pwede maglinis na andyan yung mga bata, mga inzay, kasi nga nagkakalat lang din. So, kung tinatanong nyo pala mga inday, if always ako naglilinis ng bahay. So, hindi ako naglilinis ng bahay mga inday. Madalang lang ako naglilinis. But, of course, ang nililinis ko lang mostly is yung CR at saka yung kusina. Kasi nga, yun yung mostly na ginagamit namin. But, entire sa bahay mga inday, yung anak ni William ang naglilinis. Basta, ang pinapriority ko lang is naglilinis ako ng kwarto namin, and then yung CR, and then yung kusina. Kasi nga, mostly yun ang mga ginagamit ko. Ayan. So, ngayon, maglinis tayo kasi wala yung anak niya. Then, ilinisan natin yung buong bahay mga inday. And then, kung tinatanong nyo pala, ang kahiligan ko talaga mga inday, start pa nung bata pa ako hanggang sa lumaki na ako. Bahay talaga, yung taong bahay ako mga inday ba, yung iwan ko, nag-i-enjoy ako pag naglilinis ng bahay, pag nag-a-arrange ng bahay. So, hayun yung nakahiligan ko. And then, may isi-share lang ako mga inday, baka magtaka kayo, bakit tipa-tipa yung ano mo, yung sa kama, yung cover ng pillow, kumot at saka yung cover ng kama, bakit tipa-tipa? So, mga inday, actually, pagdating ko dito, walang ano si uncle ninyo, walang cover, ganyan. So, itong mga cover na to, binigay lang, yung cover na yan, yung malaki, bigay lang yan ng anak ni uncle niyo. So, yun ang ginagamit ko. And then, yung the rest dyan, yung mga cover ng pillow at saka yung kumot, ako na ang bumibili dyan, yan sa Amazon. Tapos, kung tinatanong nyo, bakit hindi same yung kulay, bakit hindi mo, eterno ba, ganun? Alam yung mga inday, bumili ako ng mga cover. Hindi ko gusto yung mga cover nila dito kasi ang gaspang. So, yung yellow na yan sa red mga inday, yun lang yung pinaka soft na cover. Ayoko kasi naghiga ako ng yung ulo ko, tapos paghiga ko sa unan, tapos magaspang yung ano niya, tela. So, ayoko ng ganun mga inday. So, yun lang yung soft, kaya yun lang yung pinapabalik-balik ko. Actually, dalawa yan. Bali, yellow at saka red yung color. So, alternate ko lang. Kasi naman dito mga inday, pag naglalaba ka dito sa US or sa US amin, pag naglalaba ka mga inday, kaagad natutuyo. So, pwede mo kaagad gamitin. So, alternate ko yan, yung cover namin. Ayan. So, may ano ako dyan, may pink, yellow, and red na cover. Pero marami pa akong cover mga inday, pero hindi ko mostly ginagamit. Gusto ko lang yung ganyan kasi nga soft. Ayan, kung saan ako komportable or naaanuhan, doon ako mga inday. Pero soon, pag makaluag-luag na tayo, like what I said, kung may sarili na tayong pera or trabaho mga inday, ako na talaga ang bibili kasi always ako nagsasabihan ko ninyo na bili tayo ng comforter. Minsan nakaligtaan mga inday. Ayan, kasi nga may pagka-price sa Amazon $60 at $100 yung price ng ng mga comforter na yung set na. Kaya next time or soon, if ever may na tayo na lang ang bibili para hindi na ako always naghihingi kay William. So, yun lang mga inday, ma-share ko lang. And thank you so much. So, ito pala yung look ng kwarto namin mga inday. May liit na ref, ayan. Kasi nga, nilalagyan dyan yung mga snack namin ni William. Tsaka ganyan yung vanity mirror ko, ayan, kung saan ako nagme-makeup, and then yung bed. At saka kung tinatanong nyo pala mga inday, sa gilid may mga pagkain pa. So, sa kusina namin mga inday, maliit lang talaga yung space, which, di ba I told you na yung bahay namin sobrang maliit lang talaga. Kaya yung pagkain ko mga inday, hindi ko siya pwede ilagay sa kusina kasi nga walang space or konti lang yung space. Kaya nilalagay ko na lang sa kwarto. Pero bibili ako ng cabinet for my food. So, yun lang mga inday, ma-share ko lang. Yeah. If you speak English, then you know. Show. Hello, you know what a big giant e-show is? No. I don't either. You wanna get fit? Come on, let's eat. Come on, Mommy forgot to feed. Now, can you put my tilapia out, please? My fish. Which one? The one I had the other night? Yep. How about the other stuff? What?
The other stuff too? No, it's already. It's already. Just only tilapia. You want me to put it in a thing or? Just put in the In a bucket? Yes. So hello mga Inday, yun to ako maglinis ng CR. Kung gusto nyo palinis ng bahay nyo, kunin nyo ko mga Inday. Charot. So mag-take advantage tayo maglinis ng bahay kasi nga wala yung anak ni William, nasaan sila, nasa party. Kasi nga yung yung dating asawa ni William, yung mama niya, balik mother-in-law niya, ex-mother-in-law niya. Anniversary mga Inday, so in-invite yung anak ni William na kakain sa labas. Ayan, so mag-take advantage tayo maglinis kasi hindi tayo makapaglinis pag andito sila kasi nahiya man ako mga Inday. Maglinis na andito sila. So, ayan. So baka sabihin niyo, bakit ang ginagamit mong ganyan? So tinuro sa akin ito ng anak ni William mga Inday ha. Ginaya ko lang yung sinabi niya na I'm gonna use this bleach first para sa mga antibacteria and everything. So yung mga tinuro lang niya sa akin yun. So anyway mga Inday, may isi-share lang pala ako sa inyo. So nung pagkadating ko dito sa US, hindi syempre wala akong idea mga Inday, no, kasi nga malinis yung CR nila. And then, di ba tayo mga Pilipino, pag naglilinis tayo, nagbabrush talaga, binabrush natin, ganyan, steel wall, ganyan, tapos So, ako mga hindi, paglinis ko ng CR, first time ko dito naglinis, binasa ko yung buong CR, binrush ko mga inda, yung sahig, pero yung wall, hindi ko na binrush, pinunas-punas ko na lang kasi nga, lang siya ba, yung kahoy lang pala yung mga bahay dito. So, akala ko naman, yung bahay dito sa US mga inday is, semento. So, plywood lang pala siya. Ewan ko lang kung sa amin lang. Basta yung sa amin, plywood mga Inday. Na tinakpan lang ng mga pintura-pintura. So, pagdating ko dito mga Inday, naglinis ako, nag-brush ako ngayon. Sobrang wet talaga yung CR mga Inday. Tapos sabi ni Cassie, yung anak ni William na, kung gusto mo hindi masyadong matrabaho, sabi niya ganyan, ang gawin mo is kuha ka na lang ng paper towel, punas-punas mo na lang ganyan gamit ang bleach mga Inday. Gamit ako ng bleach, binrush ko pa ganyan. So hindi pala ganoon ang paglinis dito. So kung ano man nakikita niyo ngayon mga Inday, yun ang turo sa akin ng anak ni William. Nasasayangan ako ng mga paper towel pero walang choice kasi yun naman turo niya sa akin. So, gawin natin yung tinuro. So, ganyan, sprayhan yung salamin, punasan na paper towel, punas-punas lang. And then, ganyan ang paglinis nila mga Inday. So, ginaya ko lang. Ayan. Tapos, baka magtaka kayo mga Inday, bakit ako nagla-gloves, naglilinis ng inodoro. So, ganyan talaga ako mga Inday. Starting pa talaga nung 2009, nagtrabaho ako. Nagkakalkal ako mga inodoro mga Inday, yung naglilinis ako, di ako nag-gloves kasi nga di ako komportable na may mga gloves. Even nga nagre-reband ako ng mga buhok, hindi ako gumagamit ng gloves kasi nga feeling ko hindi siya perfect na pagka-reband. So ganun mga Inday, di ako mahilig sa gloves. So yun na siya mga Inday, malinis na siya. Di ba? Ayan. So hello mga Day, may isi-share lang pala ako. Let's talk about sa 2009 kung pagkakatulong, first ever ko nagtrabaho dito sa Maynila, doon sa Maynila I mean. So, nung 10 years old pa lang ako mga Inday, sa Mindanao pa lang ako noon, marunong na ako sa gawaing bahay, maglinis at magluto. Ayan, so pagka-graduate ko ng grade 6, 13 years old ako mga Inday. So, hindi na ako nagtrabaho, hindi na ako nag-aral ng high school. So, grade 6 lang natapos natin noon. And then, so, like what I said, ako na namahala ng bahay hanggang sa umabot ang edad ko ng 16 years old mga Inday, ako na lahat. And then umuwi yung kapatid kong bakla, mga Inday, trans din siya. So, dinala niya ako sa Maynila at the age of 16. Ayan, pagdating ko ng 16 to 17, tambay ako sa Pampanga kasi ako nag-aalaga ng mga pamangkin ko. Ayan, so nag-decide ako na, may kapitbahay kami mga Inday, so nag-decide ako na
magkatulong ako sa kanya. So dinala ako niya sa Maynila, sa Tondo, Maynila, mga inday. 17 years old ako noon. Dinala niya ako sa Tondo, Maynila. Nagkatulong ako. So ako nag-aalaga nung dalawa niyang anak sa nag-aaral kasi eh. So hayun, ang first ever ko yun mga inday, nagtatrabaho, at ang sweldo ko noon ay 50 ang araw. So bali 1,500 ang buwan. And then tumagal ako sa kanya ng like 5 years mga inday. Tumagal ako ng 5 years sa kanya. Ay hindi, mga mga 4 years lang ako mga inday, kasi nga 2012 nang ibang amo ako. So pinsan lang din niya yung inamuhan ko ba. Ayun, kasi nga nakakapagod talaga mga inday magkatulong, kasi nga 'di ba, maaga kang magising, pagluto mo yung mga bata ng pagkain, tapos ihatid mo sa school, tapos sunduin mo na naman sa pag-uwi mo ng bahay, habang hinatid mo sa school, maglilinis ka, maglalaba ka, ganyan entire yung trabaho mo. Tapos ang taas-taas pa ng apartment mga inday, tapos wala pang tubig sa taas ha, imagine, ang tubig na sa baba. So mag-iigib ka pa ng 2 timba, iakyat mo na, ang bigat-bigat ng timba. Tapos mga hindi, munti ka na ako mahulog kasi nga nabasa yung hagdanan, tapos munti ka na ako may slide ba. Munti ka na ako talaga mamatay. Buti na lang talaga mga hindi, nakakapit ako sa grill ba. Kaya yun. And then, after nun, hindi ko na kaya yung trabaho. Pero, sobrang bait nung boss ko mga inday. Sobrang bait nila. Wala akong masabi. Yun lang trabaho, sobrang bigat. And then, after that, mga inday, 2012, nagtrabaho ulit ako sa pinsan niya. Ayan, nag-aalaga din ako ulit ng bata. So, same lang din. Hatid sundo ng bata, naglilinis ng bahay, lahat, naglalaba. So, entire yung trabaho, mga inday. So, ang sweldo ko naman doon, mga inday, 2,000. So, di ba? And then after that mga inday, hindi ko nakayanan sa pagtatrabahong ganun. So tumigil ako, nagano ako yung tindera-tindera, yung naglalako na ako ng mga like pansit, spaghetti, tapos mga palabok, sopas, champurado, ganyan, mga ulam-ulam mga inday, nilalako ko yan. So kung mabigat ang trabaho sa mga inday, sa pagkakatulong, mas mabigat yung paglalako, kasi nga imagine, ang dami mong dalang basket. Tapos wala ka pang bike, or wala man lang ilako mo lang, ilakad mo lang, yun is ang bigat-bigat kaya ng basket. So hindi ko na kaya, tapos sobrang init pa mga inday talaga. As in, ang itim-itim ko na talaga na time na yun, mukha na akong talong na kulay. Kasi nag-violet na ako, so sobrang itim ba. Tapos ang dami ko ng kuto, ang dami ko ng everything, tapos ang tigyawat. So, sabi ko ganyan, hindi ko carry. So, lumipad na naman ako ng Maynila mga inday. Nagtrabaho na naman ako doon ng canteen. Tapos yun, natsyempo ko yung trabahoan namin ng canteen. Ganun na naman ang trabaho ko mga inday. Nagtrabaho na ako ng canteen, nag-aalaga ng bata, naglilinis ng bahay, naglalaba. Entire na naman. Tapos sobrang may pagka-attitude pa yung boss namin mga inday, kasi nga binuhusan kami ng tubig habang natutulog kami. Is a day off namin yun. So very attitude. So ang ginawa ko mga inday is, nag-resign ako doon. So balik na naman ako sa pagtitinda. Yung nagtitinda ako ng mga kamuti Q, banana Q, mga ganyan, merienda mga inday. So, hindi ko naman nakakayanan. Then, nagkatulong na naman ako. So, ganyan lang yung buhay ko mga inday, paikot-ikot. Naging katulong, naging tindera, hayan. And then, last ko nagkatulong mga inday, yung nag-alaga ko ng twins na mga months old pa lang. So, ako nag-alaga sa kanila hanggang umabot yung mga twins ng 1 year old. Then, iniwan ko din sila mga inday. But, ang laki ng sweldo ko doon is 4,000. Then, so far mga inday, lahat naman ng mga tinatrabahuan ko, sobrang bait mga inday. Or, marunong lang talaga ako din makisama, or parang gustong-gusto lang din nila ako. Kaya siguro mabait sila sa akin mga inday. And wala silang masabi, kasi nga, 'di ba, plakado. Hindi ako sa nagmamayabang mga inday, plakado talaga ako maglinis ng bahay ha. Ayan, kaya siguro gustong-gusto nila, at saka maalaga ako sa mga bata mga inday. Kaya ganun ako natutong mag-English ng mga very light English mga inday, kasi nga yung mga inaalagaan ko, mga English, yung yung mga matalino sila. Tapos may mga English na So kaya ganun, may natutunan akong English sa kanila. Then tapos nanonood din ng mga cartoons. Syempre mga inday, ikaw nag-aalaga ng bata. Yung pinapanood mong cartoons, may mga subtitles din. Nababasa mo din kung anong ibig sabihin ng English. Hayan. Kaya marunong ako mag-English ng very light. And then after noon, kasi umalis ako doon sa nagtatrabahoan kong may twins. Bumalik ako sa bahay nung nag-ampun sa amin mga inday. Doon ako nagtrabaho, pero free yun. But
nag-ano na ako ng mga inday, nag-sideline ako ng mga ribbon, sa buhok na naman ako mga inday, ganun. And then, habang palang nag-ano ako mga inday, nagkatulong-katulong ako noon, so nag-aral tayo ng ALS, and so far, nakagraduate kaagad tayo mga inday, and I have a higher grades. Sabi ko nga sa sarili ko, siguro kung nag-aral ako, nagpatuloy ako, teacher na siguro ako ngayon, kasi nga, ang dreams ko talaga mga inday is maging teacher. Pero ganun talaga yung buhay mga inday, nagdidepende lang kung ano talaga ang ibibigay sa iyo or para sa iyo. And akalain ko ba naman na makapangasawa ako mga inday or magiging magiging wife, 'di ba? Kasi unexpected naman yun na di naman talaga ako totoong babae, pero tingnan niyo nakapag-asawa ako. So it's a really really big blessings, or ito ang siguro yung buhay ko na binigay talaga ni God, kaya tatanggapin ko. And so far mga inday, napunta ako sa magandang kamay, mapagmahal at maaruga, at especially mga inday, maintindihin. Ayan, kahit wala na kami, pero bibigay pa din niya lahat ang mga gusto ko, basta lang mapasaya niya ako. So, di ba, sobrang swerte ko mga inday. And kaya nga mga inday, pinuporsige ko talaga na magtrabaho talaga mga inday, kaya para it's my turn na naman na para tulungan si uncle ninyo, at para naman ma-spoiled ko din siya mga inday sa mga gusto niya. Kaya always bukang bibig niya mga inday is bagong sasakyan talaga. Kasi nga naman mga inday, ang dami niyang nagastos sa sasakyan niya talaga, to be honest, kasi nga panay repair. Siguro sa isang year mga inday, dalawa o katatlong beses nire-repair yung sasakyan niya mga inday. So 'di ba, last time kapapalit lang ng gulong, tapos papaayos lang. Then last week niya naman mga inday, pina-repair na naman. So gastos na naman. Kaya nga sabi niya ganyan, love, if makatrabaho ka, bili tayo ng sasakyan. So yun talaga ang target ko mga inday, kahit yun lang ang mabigay ko sa kanya, kahit ako na magbabayad ng monthly. Kaya nga, sana Lord, ibigay mo na sa akin na makapagtrabaho na ako kaagad dito. Ayan. Kaya gustuin ko man mga inday, aliw-aliw, yung gala-gala, papunta ng Dali City, or San Francisco, or Point Reyes, or kung saan-saan mga inday. Kailangan talaga namin schedulean yun, kasi nga, hindi pwedeng anytime kami aalis. Kaya baka na mamaya mga inday, tumirik yung sasakyan namin, ang bakla, super lakad. So, kaya hindi pwedeng mga inday na anytime kami mag-alis-alis. And then also, iniintindi ko si William, kasi nga, palaging pagod niya sa trabaho mga inday, pa construction. Hindi kaya easy ang trabaho ng construction. Ang bibigat pa ng mga makina na mga dinadala niya mga inday. Kasi nasaksihan ko talaga kung paano mag-construction worker, kasi nga, di pa nagtatrabaho din tayo kay uncle ninyo William. So, kaya nga mga inday, inaantay ko na lang si William na matapos yung mga trabaho niya, kasi nga, ngayon mga inday, sobrang busy talaga niya sa trabaho, at saka ang dami niyang trabaho, kaya wala pa akong time. Pero mag-i-schedule na kami ng aking kasi apply ako mga inday ng California card. So kukuha tayo ng real ID natin, and then after nun kukuha din ako ng bank account mga inday. So kukuha tayo ng checking at saka yung savings, sabi ni William. And then mag-suggest kayo mga inday kung ano magandang bank, or kukuha na lang ako sa, what is your bank, love? West America mga inday. So baka yun na lang kukunin ko, kasi may friend din ako doon na tutulong sa akin. So baka yun na lang yung kukunin natin. So ayun lang mga inday, ma-share ko lang ang aking kaganapan for today's video and ang aking buhay noon. Charot. So sana nag-enjoy kayo mga inday, kahit wala namang kwenta yung mga pinagsasabi ko pala. And anyway mga inday, thank you so much sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng mga nag-congratulate, sa lahat ng happy para sa akin, kasi nakakuha na ako ng SSN at green card. So salamat mga inday, at sa lahat ng mga advices nyo, sa lahat ng mga nag-advise about sa 2 years green card ko. So salamat mga inday, may mga idea na ako, at least ngayon aware na ako kung ano ang gagawin ko. And I'm so happy mga inday, kahit 2 years lang yung green card natin, at least makapagkuha na tayo ng sarili natin like bank, or makapaghanap na tayo ng trabaho. So yung 2 years na yun mga inday, i-take advantage na natin yun, and sana mga inday, soonest talaga trabaho na talaga ako mga inday, kay para makatulong na ako talaga kay William, kay para hindi na siya bugbog sarado sa mga gastusin dito sa bahay, gastusin namin dalawa. Kasi nga mga inday, to be honest,
nape-pressure or na-stress kaya ako na palagi na lang ako nag-ask ba sa kanya or naghihingi sa kanya. So parang feeling ko hindi na normal pakinggan na always na lang love, I want this, love, I purchase this, love, love. So parang parang feeling ko na over na ako mga inday. So ayun lang, and thank you so much mga inday. Sana natuwa kayo sa aking videos for today, and subukan ko mga inday na everyday mag-upload. So every day mag-upload mga inday. So yun lang. Thank you so much mga inday, and see you in the next vlog, and God bless. Mwah! So nahirapan ako mga inday, walang mag-film sa atin kasi ang kuling nyo pagod sa work. Ayan, tayo na lang. Ito na yung squid balls natin. Favorite ko ito mga zay. Yun yung sarap ng. Ito na ba ito mga inday or brown pa natin? Diba? I think balit lang kaluluwa nito eh. So I think luto na to. So. Then after that, iahon natin sa kahirapan. Ayan, lagay natin dyan.